Magandang araw sa inyo at welcome sa Morning Coffee Thoughts. Para sa araw na to, pag-uusapan natin ang isang medyo komplikadong issue na pinagtatagpuan ng pananampalataya, politika at buwis dito sa Pilipinas. Isang usapin na aminin man natin o hindi ay laging mainit. So, simulan natin sa isang tanong na diretso sa punto. Isipin nyo to. Ano nga ba ang implikasyon kapag ang isang relihiyosong grupo ay may kakayahang magdikta ng milyon-milyong boto, may malalaking negosyo, at the same time ay exempted sa pagbabayad ng buwis? Okay, para mas maintindihan natin ang buong konteksto, kailangan nating magsimula sa pundasyon at yan ay walang iba kundi ang ating saligang batas. Dito nakasalalay ang lahat. Alam nyo, sa pinaka-core ng batas natin, nandun yung prinsipyo ng separation of church and state. At linawin lang natin hindi ito basta suggestion. Ito'y parang isang pader na itinatayo para siguraduhin hindi naghalo ang gawain ng gobyerno at ng simbahan. At kasama nga sa pader na yan ay yung pagbibigay ng tax exemption sa mga simbahan. Pero, at ito isang malaking pero, may isang crucial na salita dyan. Ang sabi ng batas, dapat ang ari-arian ay eksklusibong ginagamit para sa layuning panreliyon. Tandaan nyo yung salitang yan, eksklusibo. At dito na ngayon, nagkakaroon ng friksyon, ika nga. Sa isang banda, yan ang sinasabi ng konstitusyon, klaro. Pero sa kabilang banda, ayon sa mga alegasyon, heto yung mga aktibidad na tila sumasalungat sa mismong diwan ng batas. Dito na nag-uumpisa yung debate. Okay, so punta naman tayo sa ebidensya. Paano nga ba nagmamanifest itong kapangyarihan na ito sa politika at sa negosyo? Silipin natin. 2.8 million. Ganyan karaming boto ang kayang i-deliver ng INC sa isang dikitang laban sa eleksyon. Yan na numero na yan, yan na ang magdidikta kung sino ang mananalo. Kaya hindi nakapagtataka na ang endorso nila ay parang ginto para sa mga politiko. At hindi ito yung parang, baka gusto nyong iboto si candidate X. Hindi. Sinasabi sa source na ito'y isang sistema, isang well-oiled machine. May mga sample ballot na ipinapamigay, may monitoring, at may malinaw na mensahe. Dapat, iisa lang ang iboboto. Ngayon, para sa isang membro, isipin nyo, yung banta ng pagiging tiwalag, hindi lang yan pagkawala ng komunidad. Para sa kanila, ito ay katumbas ng spiritual damnation. Ang bigat nun, kaya naman inilarawan ito ng isang source bilang pamimilit na nakabihis ng damit pang simbahan. At dito, lalong nagiging interesting kasi meron tayong mga batas, di ba? Revised Penal Code, Omnibus Election Code. Malinaw na bawal ang anumang uri ng pilitan sa eleksyon. Ang malaking tanong na nakasabit sa ere, bakit parang hindi ito ipinapatupad sa sitwasyong ito? Isang legal question na parang iniiwasan ng marami. So bukod sa politika, tingnan naman natin yung business side. Meron silang, Philippine Arena. Venue yan ng mga international concert, K-pop, sports. Tapos andyan din ang NET25, isang commercial TV at radio network. So balik tayo sa tanong kanina. Yung kita mula sa mga to, eksklusibo pa rin bang para sa relihiyon? At dito tayo babalik sa batas. Kasi ang Korte Suprema, prangka na dyan. Matagal na nilang sinabi, pag ang property ay ginamit na sa negosyo, dapat yang buwisan. Period. Walang if at buts. Sobrang linaw ng batas, pero yung pagpapatupad, yun ang tila malabo. So, given all that, parang may sense of a broken contract, di ba? Tila nasira yung pinagkasunduan para sa tax exemption. Ang tanong ngayon, paano ito ayusin? Ano ang mga susunod na hakbang? Ito ang mga solusyon na inilatag. Una, kailangan ng BIR na mag-audit, alamin kung magkano ba talaga ang commercial income. Pangalawa, kailangang umaksyon ng DOJ at COMELEC sa mga alegasyon ng pamimilit. Pangatlo, kailangan ng Kongreso na gumawa ng mas malinaw na batas. At panghuli, kailangan ng Korte Suprema na maglabas ng final na desisyon. Hindi ito trabaho ng iisang ahensya lang. Kailangang magtulungan ang lahat ng sangay ng gobyerno. At may mga grupo tulad ng Filipino freethinkers na prangka na talaga. Ang sabi nila, kung gusto nilang ipagpatuloy ang kanilang pulpitic politicking, dapat silang magrehistro bilang isang institusyong pampulitika at magbayad ng kanilang mga buwis. Simple lang ang punto nila, patas na laban sa ilalim ng batas.
At dito tayo iniiwan ng isang napakalaking tanong, hindi lang para sa gobyerno, kundi para sa ating lahat bilang mga mamamayan. Kung ang isang organisasyon ay kumikilos na parang isang makapangyarihang political party at isang malaking korporasyon, nararapat pa ba na ang mga pribilehyo niya ay para sa isang simbahan? Baka panahon na para pag-usapan ulit yan, di ba? Maraming salamat sa pagsama ninyo sa explainer na ito. Kung naging makabuluhan ito para sa inyo, sana i-consider nyong mag-subscribe at i-share na rin. We appreciate you joining us here at Morning Coffee Thoughts. Hanggang sa susunod!